Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman. Ewan. Malabong mag-crossbreed yung yung eksperimento namin sa farm ko, yung baboy damo sa kay usa. Ha? Ay, pag-usapan naman natin si Baste na lang ako rito eh. Nakita ko to eh. Ha? Napanood nyo na ba ito? TikTok yata to. Hamon ni Mayor Baste kay PBBM. Tinanggal ang mga polis sa Davao. Pakinggan natin si Baste. Mukhang galit si Baste rito eh. Paano nyo na ba ito? At nuutusan niya na magpaliwanag si Abalos at si Marcos sa kanya. Bakit tinanggal ang kanyang mga polis? Pakinggan natin. Hamon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na magbigay ng komento hinggil sa pagtanggal sa 35 pulis sa Davao City, kabilang na si Davao City Police Office Director Police Colonel Richard Badang. I would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen. Nagang kitang problema sa Pilipinas na pwede ninyo i-address. Ayon sa alkalde, hindi raw makaka-apekto sa war on drugs ng lungsod ang pag-relieve sa mga pulis sa lungsod. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. The lives of criminals, wako'y labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Na ninyo. Kung nabuhi pa mo, patyon tamong usab. Hinamon ni Davao City. Matapang talaga si Digong. Ay, Digong. Anak ni Digong to eh, di ba, mga boss? Ha? Nagpapaliwanag niya. Magkomento ka kayo sa bakit niyo tinanggal yung 35 pulis. Masunurin yan. Pag sinabi kong patay, pag sinabi kong gera sa droga, gera, patay. Mali kayo dyan, bakit nyo suspindan? Galit si Baste. Ha? May PI pa, di ba? Mumura, di ba? Masunurin yung mga pulis niya, tinanggal nyo. Ha? Mali kayo dyan. Pero wala akong paliwanag pa yata si yung DILG saka si Marcos dito sa gustong mangyari ni Baste. Magpaliwanag kayo. Ha? Aba, teka. Ano ba ito? Suspendido na si Baste. Pagkaya natin si Atty. Enzo, ha? Itong topic natin ngayon, pinag-uusapan sa social media. Wala pang confirmation sa mainstream media, pero sa halos lahat ng mga vloggers ng DDS, ito na ang topic. Suspendido si Baste Duterte. Kumbaga kumalat na sa grupo ng mga DDS eh. Parang nangangampanya na sila sa kanilang grupo na, ito, sinuspindi si Baste. Kailangan sama-sama tayo, kontrahin natin, batikusin natin sa social media. Lahat halos ng mga topics ngayon ng mga vloggers ng DDS, ayan kay Luminos, Luminos si Atty. Trixie Cruz Angelesiano, tingnan nyo, Baste suspension. Bagamat question mark, dahil nga hindi pa naman lumalabas ang balita sa mainstream media, pero alam na nila na iisa na ang topic nila, suspension ni Baste Duterte. O yan. Ano nangyari? Pinagpapaliwanag, pinagkukomento kayo sa ginawa ng DLG saka maski si Marcos dapat magkomento kayo sa ginawa niya tapos sususpindi niyo. Anyway, hindi pa yata kumpirmado yan dahil wala pa raw sa mainstream media ayon kay Atty. Enzo, no? Pero sa mga vlogger ni Duterte, magulo na sila. Maingay na sila na suspendido na si Baste, no? Advance sila mag-isip, di ba? Parang yung si Digong din, advance din mag-isip, no? Anyway. Tama ba yan? Pinagpapaliwanag kayo tapos sususpindihin niyo yung anak ng pinakamagaling na presidente? Hindi na lang kayo nirespeto kagaya ng ginagawa ni ni Abante na binibigyan niya ng full respect ang dating
Pangulo daw ng Pilipinas, si Digong nyo. Ewan. Pero anyway, kaya sabi, pag may usok, may apoy. Ngayon, kung sakasakali matutuluyan, nasuspindihin nga to si Boy Tapang. Sobrang tapang nito no, boss? Doon sa prayer rally, BBM, resign ka na. Ganun ang ano niya Hindi ka, sabi ng tatay niya, tayo Pangulong adik. Utik yan. Pero palagi ko, dapat lang naman sa palagi yung mga boss? Anong klaseng ano to? Parang may sarili talaga silang gobyerno sa Davao di ba? Pag sinabi lang, hindi tama ang war on drugs. Basta, war on drugs tayo rito. Tuloy niya, sabi nga ni Baste, di ba? Tuloy tayo, war on drugs. Sinabi ko war on drugs, Hindi, maski sinuspindi niya yung 35 na yan, hindi makaka-apekto yan. Tuloy ang war on drugs sa Davao. Nagmamalaki niya pang maraming adik sa Davao, no? Mga boss. No, maraming mamatay tao na adik sa Davao. Parang yun, ganun, di ba? Ganun ang dating. Marumi sa droga ang Davao. Teka, ang dami nang namatay sa, hanggang ngayon, mayroon pang adik sa Davao. Anong klase kayong dyan? Andyan na kayong lahat. Presidente, Vice President, Congressman, Mayor. Hindi nyo malinis-linis ang Davao. May kaso na sa war against humanity. Yung tatay mo sa ICC. Pati si Bato, Tapos mayroon pa ring adik sa Davao, Anong klase? Kasi alam niyo, mayor ka lang Presidente si Bongbong. No? Yung ibang mayor, talagang kinakaibigan ang Pangulo. Ikaw naman, kayo, Duterte, may mga grupo pa kayo para birahin yung Pangulo. Alam nga namang hindi gumalaw itong presidente. Hindi ko ako Marcos Leni Robredo po ako pero pagka talagang weak leader to, talagang di ba mga ganun, binumura ka hindi ka pa anong klaseng gobyerno meron tayo, di ba? Minumura lang ng isang wala nang katungkulan hindi ko wala nang katungkulan, ordinaryong tao na lang, sabi nga niya, di ba? Pero minumura niya yung presidente, at may grupo pa siya na taga-tira, si Maharlico, si Trixie Cruz Angeles, may grupo sila na bumibira sa kay Bongbong. At higit sa lahat, ang pinakamagaling na dating human rights advocate, si Haring Syoke. Anak ng kamote. Hanggang ngayon, nagngangak pa kayo, naghahanap kayo people power na meron na namang diktatura. Kung ano siya sabi ni Roque, panood ko kay Atty. Enzo, talagang may malaki na rin yata ang diferensya na itong tao na ito. Hindi na ba kayo nagsawa sa katatawag ng people power? Wala naman sumasama sa inyo. Kayo-kayo na lang naglulukuhan di ba mga boss? Wala na yan. Alam mo, pwedeng may sasama sa inyo Kung matino sana yung naging pamumuno nitong amo nyo, nung siya ang Pangulo, wala ang daming korupsyon, parmali, lahat. Naghahanap pa kayong people power, iuupo nyo Sara Duterte? Ay, talaga. Wala na sa hulog itong mga to, no? Mana pa kung kalidad ni Leni Robredo, yung inyong amo na si Digong. Baka makatakay pa kayo ng people power. Kung yan, sabi nga ni Ka Percy, dito na kami sa Marcos, kaysa makabalik kayo.
Eto si Roque na, si Harry Roque na to, sa pato. Wala bang magawa dito si Excellency? Ha? Para huminto to? Oh. Yan, marami. Hanggang ngayon, nasa laya pa rin. Walang kung ano sinasabi. Hindi ba? Anyway, nakademanda naman na si Harry Roque, ha? Ni Trillanes. Oh. Meron na siyang summon, di ba? So, puwena, ha? Kahit to si, si Banat Bay, ha? Oh, yun. Na na rin kayo, demanda kayo, sige. Anyway, may bayad naman kayo. yan ang papel sa mundo, eh. Kumampi sa mali, yan ang gagawin natin, di ba? Oh. Pagtanggol nyo yan si Duterte, Diyos ko. Ewan. Kung anong no? Hindi ko na kung ano tao. Mga boss, ha? Talagang dapat itong grupo na to, gumalaw na talaga to si Marcos. Pag hindi siya gumalaw, wala eh. Pogo. Dapat sundin niya kung gusto niya talagang kung gusto niyang burahin ang nasa tuktok ng tao na siya ay alipin pa rin ni Digong hanggang sa mga oras na to. Yan Pogo, si Digong nagpapasok. Oh, di ba? Para kay Digong malinis ang Pogo. Formally lahat, Ebe, gumalaw ka, His Excellency, para matapos mo itong na to. Grupo na to. Sindikato, gaya nga sinabi nila Trillanes, mafia itong na umupo 6 na taon, Davao Mafia. Na nagkawindang-windang, ilang libo na matay. Wala rin naman nangyari. Ultimo yung Davao. Hanggang ngayon, war on drugs pa rin ang dinideklara nung kanyang anak. Tapos, kayo? Harry Roque, na mag-people power ang tao dahil diktatura, dahil nga sinusuheto nitong gobyerno ni Marcos, ang Duterte. Bas, sino naman di susuheto? Nung naupo si Marcos, antigas na salita niya na hindi niya nahabulin kung anumang korupsyon meron yung nakaraang administrasyon bilang unitives. Diba? Ayaw niyong tigilan yung tao eh. Gusto niyo lahat ng hingin niyo bigay? Lahat ng sabihin niyo sunod siya? Ginagago niyo yung gobyerno niya, di ba? Rally-rally kayo kung ano-anong inaano ninyo. Dapat na talagang gumalaw si Marcos. Yeah. At saka yan na nga. Sinasabi naman ng yung partner na si Sara Duterte na there is no permanent friend in politics. Alam nila, eto mga friend pag talagang ito hindi tinapos ni Marcos, itong mga to, itong gigil na ito at nakabalik to sa kapangyarihan, ubos kayo. Ubos kayo. Dalawa lang yan eh. Kaya hahawantayin mo pa ba His Excellency na maagaw sa iyo yung bola, ikaw na may hawak? Binabalya ka pa? Hindi mo na nga ginagalaw, binabalya ka pa. Ganyan na nangyayari mga friend eh. Yung ICC, tinabla mo na nga. Hanggang sa mga oras na to. Alam nga namang, anyway, maghintay tayo. Gaya nga na sinasabi ng matatalinong tao ni Senator Trillanes na pwede niyang gawing magsalita. Pero iba yung gagawin niyan. Alam din ni Harry Roque yan. Kaya nga si Harry Roque, matalino si Harry Roque. Pirmo may pumirma kay ka ng parang waiver eh. Na talagang hindi uutusan mo ang iyong mga pulis na hindi makikooperate ang mga sangay ng kapulisan sa ICC. Hindi pwedeng puro salita lang. Gusto ni Harry Roque, black and white. Walang ganon eh. Di ba?
Anyway, June na, di ba? Any moment, sabi nga ni Senator Trillanes, lumagpas man ng June, ano na susunod? July din eh, di ba? Yun lang, plasado eh, di ba? Maganda ho yung mga comments nyo, kaya ito lang ho ang inaano ko. Ano kaya ang gagawin ni Digong pag nagsumbong ang kanyang butihing anak na si Baste, na siya ay sinuspinde? Daddy! Di ba nagalit si Digong, inalisan ng confidential pa ng kanyang ang kanyang anak na babae na si Sarah. Di ba? Ngayon sinuspindi naman si Baste. Hindi, yung tayo natin yung kay Pulong. Paano yung dating kay Pulong, pagpapaliwanagin niya sa napunta yung 51 billion sa loob ng 3 taon. Billion po, Ang sasarap ng buhay nito mga to. Sa Duterte lang, hilahod na si Juan de la Cruz. Bukod sa hilahod, pinagpapatay pa. Atras. Si Abante. Full support, Alam mo mga friend, ang binibigyan ng full support, yung talagang nagsilbi, magaya ni BP Lenny, ganyan, mga pinabigyan ng full support yan. Si Laila de Lima, matino naman, di ba? Pinasama nila. Pinakulong. Percy Lapid, todas. Di ba? Masyadong mahiwaga ho yung Percy Lapid. Nung napatay si Percy Lapid yata, ang nakaupo ng presidente, si Marcos na eh. Hindi nung panahon ni Digong siya napatay, panahon ni Marcos. Mga boss. Mag-collab na po tayo. Basta yun, mga friend, antayin natin yung aksyon na gagawin ng kanilang godfather. Kung totoong suspindido na nga ito si Duterte, ito si Baste, ewan ko. Sa akin, pag nakikita ko yung mukha ng mga yan, tumatayo ho balahibo ko sa totoo lang. Paano naging sobrang tatapang, tatapang. At hanggang ngayon kinatatakutan nirespeto pala ng full support ni Abante, bibigyan full support bilang pagrespeto sa pinakamagaling ayon sa kanya. Duterte hindi na natatanggap ng mali, lahat ng siya tama, di ba? Pag iniisip mo mga boss, yung pinagagawa niya ng nakarang taking parmali ng pating ayaw niya sa korupsyon, nag-iimbestiga ng korupsyon sila Dick Gordon, tsaka itong mga senador, markadong markado. Sino yung ayaw na hindi pumirma para matuloy yung investigasyon ng Parmali nung wala na si Duterte? Ang hindi ko makalimutan, si Grace po, of all senator, hindi ko kalaing pipirma yan, na hindi yan pipirma dahil ang rason kasama si Duterte. Kailangan namang hindi masama si Duterte, siya ang nag-mastermind dyan. Sa 625,000, wala pang 1 milyon ang kapital ng Parmali. Nakakuha ng government deal na halagang more or less 12 billion. Putik yan. Tsaka nakakawindang, bago siya bumaba, tinalaga niya sa COA, tinalaga niya sa ombudsman, meron pang nilagay sa Korte Suprema, meron din tao sa COMELEC. Putik yan talagang Marcos, pag hindi mo na naamoy yan kung sino yung mga galamay niyan, ka na lang, dito, ingat ka na lang. Gaya na sabi ni Ka-Percy, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo, bongbong. Mag-collab na po tayo. Estrelita Heroes, shout out, my friend. Good evening po, Sir Rox, watching from Japan. Mabuhay po kayo. Salamat. May nag-reply,
Si Noel Tenco, shout out. Dapat makakasuhan na rin sila Aguirre at Bato at iba pang umalipusta kay Senator De Lima. Na natin. Pero talagang dapat di ba? Ano to? Ariel Blanco, welcome to the club. Ariel Blanco. Wala rin si Atras. Focus na investigasyon. Abante, tanong ko sa'yo, bakit ngayon lang kayo umaksyon mag-imbestiga sa EJK ni Duterte? O, diba? Para ipakita sa ICC na maandar ang batas. Ba sabi niya sa mga nasalanta ng dilubyo na to, na war on drugs ni Digong? Huwag niyong binabanggit ang ICC dito. Walang pakialam ang ICC dito sa investigasyon ko. Iba ko. Hindi ko iaatras ang soberenya. Al-Ulalia, shout out. Iimbitihan talaga si Digonggong at Bato sa hearing na yan sa Kamara Xerox. May kutob akong tatapusin na talaga ni BBM ang mga Duterte. Ang dulo niyan, isasubmit sa ICC ang resulta. Yan ang nakikita ko. Good day, Sir Rox at sa mga kawarriors. God bless. Sana nga tama ang paningin mo, my friend. Al-Ulalia. Sumagot si Reynaldo Gonzales, Kaso, pinangungunahan ni Atras Bigote, Abante, na may full disrespect daw siya sa ating Pangulong anak ng kamote. Disrespect? Alang patutunguhan yan kapag ang ulo ng patayan ay ginagawang walang pananagutan. Totoo. Oy, nandito si 3JC Hope, shout out Hi, sabi niya. Salamat naman at mayroong warriors na naiisip kung anong naiisip mo. Sumagot si 3JC Hope, nagsagutan sila. Thanks, Sir 3JC Hope. Hindi siya sir, ma'am. Ma'am yan, si 3JC Hope Al-Ulalia. Maril Pabianak, shout out. Ako mga ka-warriors, medyo palang sakit mabigo. Medyo palang sakit mabigo, pero umaasa din tulad natin lahat. Good day, friend, sabi. Good day, friend, Malu, sabi ni Al-Ulalia. Maril Pabian, hello, friend. Good day din sa'yo. Maski kukunti tayo mga pre masaya naman tayo nagkukulab, di ba? Pero may nakapasok na isang bobo. Ni-raise ko na, baka makita nyo pa, patulan nyo. Cory daw ako, Cory. Hindi ako Cory. Hindi ako bumoto nung tumakbo si Cory. Dahil alam ko na pag nakabalik, pag nawala si Marcos, mas malaki magkakaleche-leche. Sa totoo lang ito. Mas gusto ko yung martial law ni Marcos. Paulit-ulit ako, kung nagamit lang sa matino. Bakit ko aayawan yun? Bakit? Walang Senado, walang Kongreso, walang eleksyon. Ang laki ng tipid sana ng bayan. Napatakbo, 20 taon, mahigit, ni Marcos. Siya lang. Walang Vice President. Walang senador, walang kongreso. Siya lang. Pag may gusto siyang batas, plebisito. Yes or no? Gusto nyo ba lahat ng lalaki ay bawal magpatuli? Plebisito, yes or no? Pag nadalo yung yes, magmula ngayon, wala nang magpapatuli. Magaling yung ni Marcos, totoo lang. Oo. Kung nagamit ng tama. Tsaka nun, ang magnanakaw, wala. Sino magnanakaw? Wala nga, siya lang. Ngayon, putik yan. Nung nawala yung Marcos, umupo yung Cory, hindi nga magnanakaw si Cory. Paano yung mga kaya niya bang hawakan yun?
Gutom na gutom yun. Ilang taong nagutom yun noong panahon ni Marcos. Ngayon, eto na sila. Nasa kapangyarihan na sila lahat. Ha? Tuloy na tayo, mga friend. Kung meron ulit magkakaroon ng martial law, pero yung nga sabi ko, mas gusto ko ang maging muno na sa martial law, yung mga PMA, mga generals na, sila na, general na talaga. Talagang military takeover. Hindi kagaya ng military takeover na kagaya nung kay Marcos, siya pa rin ang leader, hawak niya pa rin yung military. Hindi. Kaya mga military, ito kawawa Ay, kawawa. Ginagamit lang sila ng mga politiko sa kapakanan. Pero anyway, bayad naman sila Kaya na trend Pag nahawakan mo yung general, hawak mo na rin lahat Kasi yung mag-uutos doon sa mga susunod yung mga nasa baba ng general Di ba yun na nangyari sa war on drugs ni Digong? Di ba mga boss? Isa lang kausap. General. Ayos sa yan. Ito ang utos. Patayin ng mga adik. Bigyan na lumaban. Puro lumaban. Nanlaban. Boss. Tuloy tayo. Noel Tenco, sapin-sapin na ang kaso ng mga Duterte, kulang pa yan sa mga ginawa ng Duterte sa bansa natin. Totoo. Al-Ulalyaw, hawak ni Romualdez ang mga congressman. Imposibleng di pa sila nag-uusap ni BBM sa EJK investigation na yan. Good day again, Sir Rox. Pwede. Librado Ludovico, shout out Blessed morning po Karoke and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat lang si Pinoy pumunta. Tignan nga kung susulpot ang mga among hangal, ang mag-among hangal. Hindi yan sisilpot. Niwala ka sa akin, Librado. Kasi sabi naman ni Abante, nasa sa inyo naman po yan kung gusto ninyo sumipot o hindi po. Nirespeto po lahat. Ang full support ay nasa inyo po. Para ano pinatawag mo pa ng investigasyon sa war on drugs ni Duterte kung ayaw. Ay, nako. Atras. Librado Ludovico ito. Ano ka mo, Mr. Atras? Full respect sa dalawang Judas. Baka naman nahihibang ka na rin sa dami ng pinapatay. Niyan, idilat mo ang mata mo. Lecheng hinduropot ka rin. Galit si Librado Ludovico. Ay, nako. Chupista Bunao. Magandang gabi po, kuya, at sa mga kawaryos. Kuya, pinatatawa mo po ako lagi dyan sa inyong farm. Kaya grabe tong Mr. Atras Abante pala. Ayaw pang ipabanggit ni Atras ang ICC. Kawawa talaga ang mga biktima ng war on drugs. Lord Jesus, ikaw na po nga ang bahala sa kanila. Naway linisin mo na po ang duming ikinalat nila. Amen. Totoo yan, Chopista. Sana nga si weak leader ang maging instrumento ni Lord sa paglinis nitong cancer. Itong Duterte, masahol pa sa COVID. Totoo. Takin mo. User, shout out. Galing. PI yan, hayop. Putang Abante yan, sabi niya, hayop. Chupista Bunao ito. Kuya, totoo ang predict mo po na naaamoy mo kung bakit ngayon sila nagkukumahog mag-imbestiga tungkol sa war on drugs. Alam mo na this. Totoo, yun nga para ipakita sa ICC na sila ay nag-iimbestiga.
Okinawa, Japan. Raul Villanada, shout out. Dapat lang maimbitahan si Tobats at Digong nyo sa Parmali. Parmali naman, sila pa din talaga ang kahayupan, ang inatupag ng mga inhuman na mga tao na to, sabi niya. Raul ulit, oh. Greetings nga pala, Kuyang Rox, at sa inyong may bahay. Marinog lang itong marinog lang itong si Atras. Uminit ang ulo ko, pasensya na. Yun naman, hindi maghihin sa ulo ito pagmumukha, oh. Pastor, ang nirespeto, pastor, yung matinong tao, pastor, full support, full respect. Di ba pwedeng hap lang? Anak ng kamote, oh. Ano ba lang, pastor? Ang ganda pa nung kwintas mo, pastor. Ang laki ng krus. Ay, nako. Baka mabawasan ka ng miyembro, pastor. Meron ka na rin bang kongregasyon? Shout out, Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos na, shout out, Raul ulit, oh. Kaya itong si Atras, never naming ibinoto yan sa Pandakan, Manila. Pero nananalo. Marami siyang, parang ano yata ito, marami na rin yatang miyembro ito na naloko. Ay, naloko. Napaniwala na matino siyang tao, di ba? No. Sabi ko sa'yo, pag nagtayo ka ng sekta, at marami ka nang nagago, mga naniwala sa'yo, pwede ka nang tumakbong politiko. Di ba si Kibulog, nagpaplanong tumakbong presidente? Meron pang isang tumakbo, kinuwenta niya yung ano niya, talo. Nung natalo, hinahanap niya yung miyembro niya kung nasa napunta. Presidente, tinakbo, presidente. Ilang milyon yata niya, Meron na yata siya ring sa kanyang kwenta. Meron yata siyang 4 na milyon, di ba? Kung 4 na milyon kahit itong aking nagago, naniniwala sa akin. Plus yung mga anak nito, panalo na siya, presidente siya. mga boss, isa lang po ang Diyos, paulit-ulit po ako. Oo. Sa Kanya po kayo maniwala. Bago siya umalis sa mundo, nag-iwan po siya ng mga salita, ang Kanyang 10 kautusan. Dumiretso na po kayo sa Kanya kung ano mang kahilingan ninyo. Huwag na po kayong kumanto-kanto. Huwag na po kayong kumanto-kanto. Diyos ko. Ayoko lang kung mag-ano tungkol yun. Makiramdam po kayo kung ano ang galaw ng inyong mga na-leader ng inyong mga sekta. Hindi ko sinasabing wag po kayong maniwala sa mga pinagsasabi nila. Pero yun nga, pakiramdaman ninyo. Kung parang kibuloy na ang galawan, matakot na kayo. Hindi po yan maka-Diyos. Ulit-ulit ako, dalawa po ang Diyos. Diyos ng kabutihan at Diyos ng kasamaan. Meron po kayong kaisipan. Makiramdam, pakiramdam kayo. Pang-amoy, nakikita ninyo kung anong ginagsasabi. Marami hong pastor, rapist pa. Hindi lang naman pastor, meron din mga pari na mga gumagawa ng ganyan. Wag po kayong masyadong maniwala sa mga ganyan, pakiramdaman ninyo kung ano po ang kanilang galaw, kung sila po talaga ay matino o nagtitinu-tinuan lang, Ganon din po sa politika, mga politiko na yan. Tignan niyo yan si Alice in Wonder Farm. Ang ganda ng mga ngiti. Binanood ko yung mga TikTok niyan, anak ng pating, mukhang hindi makabasag ng pinggan. Yun pala, anda, taragiso. Ewan, tuloy na natin to mga friend. Mahaba pa ho ito, Pero San Juan, shout out.
Good evening, Karox. Karox, yung investigasyon ni Congressman Abante kay Duterte at Bato sa Kongreso, hilaw yan. Paano kung hindi dumalo sa Kongreso? Magtitingi na lang ang mga congressman? O bakit, Ferdinand? Kaya dumalo, maski dumalo, hindi. Wala ang si Abante. Kasi nga, full respect. Magtatanungan at magsasagutan pero wala naman yung mga importanteng tao na inaakusahan. Dapat ikaso na may mga malinaw at may dokumentong ebidensya ayon kay Atty. Shell Jokno nang galing sa Korte Suprema. Ang galing din sa galing din sa Malacanang nung nakarang administrasyon. Pag-aaksaya lang ng oras at pondo ng bayan. Ted, shout out Ted. Si Trump, former presidente ng Amerika, humarap sa court hearing dahil obligado siyang humarap. Ang kaso ni Trump kumpara kay Duterte ay falsifikasyon ng dokumento, suhol para manalo siyang presidente at pagbabaligtad ng boto ni Biden. Anong nangyari kay Trump? Convicted felon convicted felon na siya. Nangyari kay Trump, convicted felon na siya. Si Duterte, ang kaso, pagpatay ng libu-libong tao, pagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon pagtataksil sa bayan dahil pabor sa China kaysa sa sariling tao. Tapos ngayon, si Atras Abante, napilitan na lang na padalhan ng si Duterte ng imbitasyon dumalo sa Senado para sa ikasisiya ni Congressman Raul Manuel. Respetado pa niya ang mamamatay, taksil at magnanakaw na tao. Yan ang mga akusasyon sa kanya. Samantalang insulto kay Kong Raul Manuel ang kanyang sinabi. Parang bata na binigyan ng candy. May kondisyon pa. Kung dadalo daw o hindi si Bato at si Digong, nasa kanila na yun. Napakawalang kwentang nilalang nitong si Atras Abanting ito. Wala sa ayos. Mainit na ulitin. Kalat ni Baya, shout out. Ted na naman. Marcos ba si Atras Abante o Duterte? Kung Marcos, ilibing na rin yan sa libingan ng mga bayani sa ilalim ng pansyon ni Ferdinand. Kung kay Duterte naman, sumama na lang siya kay Pacquiao. Magpakamatay na rin siya. Buisit. Sana mabasa mo ito sa vlog mo, Karoke. At kung hahanapin mo ako, sana makita mo ako para masapok kita, para tuluyang umatras, buisit. Ikaw naman, Ted. Ay, Kalati Bayo ulit ito. The one and only pandemic hero, idol, mabuhay ka. Naalala mo na naman yung idol natin, Kalatni. Pag tumakbo na naman senador yan, pwede pa yata, pangatlong best. Anyway, nung unang takbo nito si anak ni Pacifico Marcos, ayon sa kanyang birth certificate. Hindi siya tinanggap dahil underage. Ngayon, natalo naman siya dahil nakatakbo na naman siya. Meron pa siyang chance yata, tatakbo na naman niya, malamang, di ba? Pukin na ako dyan. Ay, nako, Komolik. Hello, Miss Akira Milus. May you have a bright day. Ingat at magpakabait ka palagi. Sabi ni Kalatni. Akira, shout out. Sana okay ka lang. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, hindi ako naaawa sa mga ita. Masyado silang mukhang pera. Kaya ang mga politikong kumakandidato, tatapatan lang sila ng pera, iboboto na nila. God bless, kuya. Totoo yan. Paglalaban nga nila ng pataya si Alice Goo, di ba? Maski na nakamkam na yung daang ektaryang lupa nila nung ahente, ha? Kalatni ulit. Good evening, Karoke. Sa uulitin, basta pogi, ay di maiiwasang ginabi sa farm. Tira lang, Karoke, sabi niya.
Hello, Mama Bear, sabi niya. Oo. Uy, salamat ulit, kalat niya. Erlinda Aquino ulit. Kuya, yang si Atras, nakinabang siguro siya sa ng gusto kay Duterte. Kaya wala siyang awa sa mga tao na dapat niyang paglingkuran. Arnold po si Diego, shout out. Si Rox, pag di nila paharapin dyan si Digong at si Bato, baliwala ang hearing na yan. Sinabi mo pa, Arnold po. Dapat yung mga makabayan black hindi na dumadalo dyan eh. Tsaka lang sila dadalo pag nandiyan si Digong. Ano? Ano pinag-uusapan nyo dyan? Oh. Diba? David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Wala po dapat palitan o dagdagan ng Atras. Ang apelido niyan si Abante. Atras o Atras Abante. Nag-hearing pa sila eh. Takot naman pala ipatawag ang mga ulo ng EG case. Ang may papayo ko lang po kay Kong Atras Abante ay itigil na niya yung hearing na yan at sayang ng ang pera ng taong bayan. Totoo yan, David. Ay, 3J Hope lumagot. Hindi man maipatawag ang hari ng Davao, eh ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para magbayad sa kanyang ginawang kawalangyaan sa ating bansa. Walang makakatakas kapag ang tadhana ang gumalaw. Nakikita naman natin na unti-unting gumagalaw ang tadhana. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, friend. Sa friend 3J show, lahat na nangyayari na to, hindi ko inaasahan. Akala ko nga tapos na eh. Kasi nagsama na yung dalawang mandarambong eh. Di ba? Ito ka mo si Barco, si non-filing of income tax return, 82, 83, 84, 85. Tapos, hindi nagbabayad ng state tax o nakatakbo. Kaya nga sabi ko, pag ikaw politikong matino, wala kang panalo. Ang nananalo yung mga ganyan, yung kanyang klase. Oo. AJ Reyes, shout out Good evening, Sir Rox. Hindi pumunta si Kanor. Pinakamaganda dyan. Pakuha na sa ICC yan si Kanor. Gamitin ninyo kasi ang kamay na bakal. Tanggalin nyo na kasi ang respeto dyan kay Digong Kanor. Wala na yan sibilya na yan. Wala nang kamandag. Wala nang kamandag yan. Halos hindi na nga nakakalakad yan. Matandang Kanor na yan. Pagdating sa taong na yan, tanggalin nyo na ang awa at respeto. Hindi nyo naman kaano-ano yung tao na yan. Si Kanor, ikaw kasi Abante, nakinabang ka ata dyan kay Kanor. Pwede. Narinig nyo naman. Kailangan natin bigyan ng full support yan. Ay, atras. Abante. Ikaw ba, ano ba talaga ikaw? AJ Reyes, sabi niya. Ano ba meron kay Kanor? Bakit ang laki ng takot ninyo kay Duterte? Hindi na nga makahakbang yung matanda na yan. Itulak mo lang yan. Nabagok na yan. Alam mo, AJ, yung mga nasa kapaligid dyan, yung taming galamay yan eh. Ayon nga kay Win Gatchalian, talagang nagkalat ang sindikato, ultimo, sa mga sangay ng gobyerno. Sino ba nagpwesto dyan? Sino ba nagpwesto? Ombudsman, COMELEC, Department of Justice, dami siyang tao, lahat sa sangay ng gobyerno, meron siyang tao. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Naimi Bingson, shout out. Sana okay ka lang, my friend. Dolor Garcia,
shout out. Eman Escalona nak, shout out ha. Christian Cheng, shout out. Sabi ni Prince Shervin, bumabati po ng may kaway at ngiti. Impong Basyang Team Tiadeli is in the house po. Hello to all my amigos and amigas, Team Rocky Warriors the Great. Usapang atras po tayo. Ano po, Sir Rox? Sa totoo lang po, Sir Rox, ginagalit po ako niyang si Mr. Chair na yan. Napanood ko din po ang hearing na yan. Sarap niyang kinilasin sa nguso pag di ako nakapagpigil. Sa Damontres na yan, sinong inuuto mo kami? Hoy, umayos-ayos ka nga ha. Damo ka. Hindi kami mga syunga at uto-uto para maniwala na ikaw patas. Ay, muna ako tubig. Ikaw naman. Tuloy. Kung talagang patas kang Damontres ka, ano ba ang problema sa ICC ha? Bakit ba allergic na allergic kayo pag narinig ninyo ang salitang ICC? Hoy, mga yawang kurimaw. Wag yung dahil ko mo kayo yung nakaupo dyan, kayo na ang bida, no? Maniniwala lang kami na di kayo puro sinungaling at di kayo puro drama lang yung mga palabas nyo. Pag ang tunay na culprit, pinuno, mastermind, supremo at pinakabuhaya sa lahat ng buhaya, nabiyabit at napaharap nyo dyan sa hearing ninyo kuno. Yung mga ipinagtatanggol mo, Sir Atras, maraming dapat ipaliwanag sa bayan at sa batas. Simple na lang po natin, wala nang marami pang palabok. Ang tanong, walang kasalanan sa Diyos at sa taong bayan kung gaano kabalasubas sa tapang ang kanyang dila. Walang sinisino, pati Diyos, minumura. Dito niya dapat ipakita na siya ay talagang makisig at matapang. Isama niya yung iyaking bato. Mahiwagang tagapagtanggol mula po sa kalawakan. Pero iyakin, kalase ha? Kaya, for me, Sir Rox, waste of time, waste of money, and time yung hearing na yan. Kasi po, mas lamang sa alamang, nag-uubos lang po ng pera ng bayan, ang resulta, nga. Totoo yan. At walang kamatayan, puro po hearing. Meron pa po tayong napala? Opo, meron. Patuloy po tayong inaaliw at ginagawang syunga ng mga pasaway na yawa. Iisa lang po ang sinserong lingkod bayan na talagang may tunay na paglilingkod at di po nasasayang ang ipinasesweldo po sa kanya kasi siya po ay naglilingkod ng tapat para po sa bayan. Di po para sa bayad. Ignorance of the law, excuses no one. Huwag po tayong magtanga-tangahan. Alam po natin sino po ang tunay na salarin. Tumatapang dahil sorry to say po, lahat po ay walang hindi kayang tapatan ng pera at diehard na kaibigan. Kahit anong gusot, palagi pong lusot dahil po sa mga kurimaw at mga yawang surot po mga bisit. Galit na naman siya. Ay, atras. Abante. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke. Magandang balita yan kung ipatatawag sina Bato at Digong sa Kongreso. Pero ang tingin ko, pakitang tao lang yan para ipakita sa ICC na may hustisya pa rin sa Pilipinas. Totoo yan, Johnny Bigod. Kaya hindi na sila kailangan makialam. Tapos, sa bandang huli, mauuwi din sa wala ang investigasyon na yan. Abangan ang susunod na kabanata, my friend. Shirley J. Sir, shout out Mapagpalang araw at gabi po sa inyong lahat, mga ka-warriors. Tawa-tawa siya. Para ano pa ang hearing na yan kung hindi patatawag yung totoong nag-utos. Ito talagang si Congressman Abante, oo. Takot din pala, di
hindi na sana nag-hearing tungkol sa EJK. Di ba, Karox? O nga, ito si Abante, ano ba ang, ay naku, nainsulto pa sila. Kasi sa ICC talaga, umaasa ang mag-anak-anakan ng mga biktima. Ay nako, only in the Philippines. Nagsasayang lang sila ng pera ng taong bayan. Totoo yan, Shirley. Johnny Bigod ulit, oh. Ha? Tsaka itong si Atras Abante, sabi niya, iimbitahan sila Bato at Digong sa Kongreso. At kung papayag, ay okay. Pero kapag hindi pumayag, wala silang magagawa. Siyempre, malamang hindi papayag at pupunta sa Kongreso ito si Bato at Digong. Kaya malamang hindi mangyayari ang investigasyon na yan. Totoo yan, Johnny Bigud. Itong si Atras, aba. Federico Mandak, shout out, ha. Ipinagdidiinan ni Atras Abante na ang ginagawa nilang hearing ay walang pakialam ang ICC. Harap-harap ang pinamumukha niya doon sa mga kamag-anak ng biktima ng war on drugs, dagdag sakit sa damdamin ng mga kamag-anak na may pinatay at may pakonsuelo di bobo na iimbitahan daw yung mag-amo ni Bato at Digong, pero nasa kanila daw yun kung dadalo sila. Di ba may power sila na pwede nilang ipasupwena yung taong gusto nilang paimbestigahan, gaya ni Bato, ipinasupwena si Ochoa. Masyadong halata itong si Abante na pabor kina Digong. Anong saysay ng investigasyon kung puprotektahan niya sila Duterte? Mula umpisa, kita mo na bias sila pabor kay Duterte. Ihinto na yan, lalo na nilang kinakawawa ang mga biktima. Totoo yan. Federico Mandak. Elizabeth Iscareo, shout out, ha. Good evening, Xerox. Yung hearing na yan sa Kamara ng mga congressman, parang kampi pa din sila kay Digong, lalo na yung Abante na yan. Halatang maka-Duterte pa din siya. Bakit sila nag-hearing dyan kung yung kahit sila nag-hearing dyan kung Abante ayaw namang kasuhan ang mastermind. Ay nako, takot pa din sila, di ba? O, totoo, di ba? Nelson Batalone, shout out. Dapat walang VIP treatment pag nagkasala, dapat magparusahan. Paano yung namatayan? Walang full respect. Kalokohan niyang lumambot si kalokohan niyan. Lumambot si Kong OMG. Nako. Ano to? Shout out Jane L. Dear Abante. No? Baka kayo pang turuan ko kayo dyan ng batas. At pag sasampalin ko pa kayo dyan, Love Digong. Kung ano na maisip ni Jane, oh. Ana Pelgo, shout out, ha. Wala talagang pangil ang batas natin dito sa Pilipinas. Mga mambabatas, puro lang papogi para masabing lang nagtatrabaho sila. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Ana. Ana Pelgo ulit, oh. Dapat talaga ICC ang mag-imbestiga kay Digong nyo. Walang mangyayari kung sa Pilipinas ito iimbestigahan. Mismo! Paano may mangyayari? Ayaw nga patawag ni Atras. Ni Abante, Pinagbigyan lang niya si Raul para hindi raw iyak ng iyak. Pero dapat subalit, kung hindi sila pupunta, ay wala tayong magagawa. Kailangan nila ng full respect. Tuloy, Ana Pelgo. Sa dami ng kasalanan ni Digong, dapat hinatulan na yan. Halatang parte ng drama lang nila, yung investigasyon ng Kongreso. Kitang-kita kung gaano kalakas si Digong nyo sa mga aso niya. Totoo. Misael, my friend, shout out. Puro Abante at puro Abante, atras uli. Yan ang dahilan ng hanggang ngayon walang nahuhuling mga pugante. Pati si Bleng Blong, paatras-atras din sa ICC. Ay,
Malayo pa po ang liwanag. Kapakapala lang sa dilim ang inaabot natin. Dasal. Totoo. Liwanag ba ka mo? Merong brand Misael yung ano, kandila, liwanag candle. Rinaldo Gonzales, sabi niya, pastor ba si Abante? Parang pinahiya pa niya si Atty. Conti na tumutulong sa mga nabiktima ng EJK. Gustong pasugurin lahat ng mga kamag-anak ng biktima. Siya nga pinuno ng may kasalanan. Ang karumal-dumal na patayan, binibigyan pa niya ng full respect. Paano ngayon, Mr. Abante, kung magsuguran diyan sa Kongreso ang mga kamag-anak ng mga napatay at ipagdikdikan na dinala kailangan ang full respect sa pinuno, kundi full disrespect. May magagawa ka, Mr. Chair, SF. SF baka mo. Mukhang nakabata ka. Cassandra Daisy, shout out Dapat isama rin si Kulto Abante sa ICC bilang protektor ni Digong nyo. Tama ang mga victim. Huwag na kayong umaten dyan. Sayang ang pera natin Pilipino sa pagbayad sa mga sweldo, sa mga hudas na to. Maka Duterte ka, Abante. Hindi ka maka Pilipino. ICC is coming, lalo na pag ipadala ni Trillanes ang sinabi ni Abante sa mga biktima. Dagdag ebidensya na walang hustisya sa Pinoy. Totoo yan, Cassandra. Galing mo. Carlito San Juan, welcome to the club. Bakit nakikialam itong si Congressman Abante? Sana wala siyang kikilingan. Sumagot si 3JC po. Ang lagay ba naman, ganun-ganun na lang? Ikaw naman, ang lagay bahala ka na. Florante Diraya, shout out. Walang kwenta si Abante, umatras ka na lang, nakakahiya lang sa madla yung ginagawa mong yan atras. Cassandra Daisy ulit Trending sa social media, si Atras Abante, full respect kay Digong nyo. Kahit sa ABS-CBN ay nasa news siya. Tayo. Di bandera siya, di ba? Maril Pabiano, sabi niya. Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Kumbaga po, maipakita lang sa ICC at mga biktima ng EJK. Pero andun pa din yung walang pagpursigi na maibigay ang katarungan. Totoo yan na. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. Pero sa dami ng biktima at ngayon lang nila ginagawa ito para nakakahiya naman sa ICC. Maaring pride lang nila ang tahasang pagsasabi sa pamilya na sa ICC sila makakaasa ng hustisya. Totoo yan. Rodelia Alpilor ulit Gabi na po talaga mga naglalabasang balita. Grabe na po talaga ang mga naglalabasang balita. Talamak ang ginagawa niyang talamak ang ginawa niya. Dasal lang po ang sandata natin kasi unti-unti nang lumalabas ang kasamaan ng mga Dutertaningin na yan. Totoo yan, Rodelia. 3JC po. Mag-iisang oras na tayo mga boss. Tawa-tawa. Si Rox, suspendido na si Baste. Ito na topic ko. Mali. Hindi dapat sinuspinde. 3JC ka. Sana, nagpaliwanag muna sila. Dahil sabi ni Baste, magkomento kayo kung bakit ninyo tinanggal ang aking 35 pulis na mga masunurin sa mga pinag-uutos ko. Ay, Duterte. Si Bongbong Presidente, hindi si Digong. Ito, 3J Shop. Asusumbong yan sa tatay niya. Tingnan mo. Tatay, ako suspendido na ako. Ano gagawin atin? Sana nga, malamang sa alamang, masususpindi yan. Sana susunod na si Harry Roque. 3J Shop ulit Si Rox,
itong si Haring Roque, sobra na rin ito. Namumuro na yan kay BBM. Believe me, Sir Rox. Susunod na rin masasampulan yan. China Protector na Roque na yan. Alam mo, sa totoo lang, mga chief, mga boss, mga friend, masama amoy ko. Masama amoy. Sana tama ako, ha. Baka maging baka sacrificial lang yan. Siyempre, pag nadali yan, ang pagbibintangan si His Excellency, gobyerno ni Marcos, pinatahimik si Roque. Baka lang ho yan, ayon sa conspiracy theory, sabi nga ni Mab. Yan ang aking naaamoy, 3JC Hope. 3JC Hope ulit, Ito naman si Kimo, sukang-suka na talaga ako dyan. Sa kawalangyaan yan. Nagtataka talaga ako kung yan ba nakatapos ba ng college? Ayon sa aking Pocari Sweat, no comment. Pero hindi yata. Tuloy natin. Nagmamarunong, wala namang alam sa geopolitics. Meron ba? Si Rox, sana naman masampulan din yung China Protector na sige muna yan. Attention, FL Lisa, sana naman batukan nyo na yung walang hiyang yan. Ay, naku, Kimo. Di mo gayahin si Lito, Kimo. Less talk, less mistake. 3J Show po nito. Hello, Sir Rox. Hindi po si Diggs ang boss ni BBM. Kung talagang matalino si Diggs, alam niya kung bakit mabait daw si BBM sa kanya. Dapat ngang manginig si Diggs dahil hindi siya pinapatulan ni BBM, Sir Rox. Alam mo ba yung Florante at Laura na subject natin sa high school? May linya noon si Balagtas na napaghahalata tuloy ang edad mo, Sir Rox, about mag-ingat ka kapag maganda ang pakitungo sa'yo dahil tiyak may masama siyang binabalak sa'yo. Something to that effect. Pwede. Kaya yan sinasabi ni BBM na di niya ibibigay si Diggs ICC kesyo ganito ganyan. Lalo dapat matakot si Diggs dahil si BBM ay may hawak na corona ng Malacanang. Kahit sabihin pa nating malakas pa rin si Diggs sa mga militar at China, hanggat ang corona ay na kay BBM, 4 second lang si Diggs. Balita pa nga third or fourth. 3J Show ulit Sir Rox, anong say mo kay Kimo? Ano naman? Gusto daw niyang kausapin ng China. Ki, maganda. Ang problema, paano niya kakausapin ng China? Paano sila magkakaintindihan, Aber? Siyempre, kung may interpreter yung China, English yun. English. Ayaw ni Kimo sa English. Mahina siya sa English. Kailangan may interpreter pa na magkausap niya si Xi Jinping. May ang kukunin na interpreter ni Xi Jinping Tagalog. Yung taga Bulacan na kamag-anak ni yung magaling sa talumpati, sa tula. Hindi pwede. Tuloy natin kay 3J Show. Gusto niyang mag-ala Trillanes. Tigasin talaga itong si Kimo na to. Well, sige nga, go ahead. Talk to China. Tell them, huwag silang mag-alala. At siya ang bahala. Diba? Go Kimo kay, ayaw ka manahimik 3J Show ulit
Sige nga, Kimo, gusto ko nga yung idea mo, pero wag kang papalag sa repercussion na gagawin mo, ha. Sige, punta ka sa China nang walang paintulot ng presidente. Total, sabi mo yun. Sabi mo, you will go in your own as Filipino public servant. Go ahead. Ha? Kimo, go ahead ka nga, sabi ni 3J Show. I would love you to do it para makita natin ang hinaharap mo. Para makita natin ang hinahanap mo. Ha? One day, sasampulan na rin ni BBM kayo ni Harry Roque. Pinagpapasensyahan muna kayo ngayon ni BBM dahil mas nakakonsentrate siya sa big fish. Totoo yan, my friend. Shout out, Aya Sulemanak. Ha? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana mag-success na yung aking crossbreed na usa sa baboy damo. Magandang gabi po, mga boss. Dasal. Wala po tayong... Tsaka marami-raming popcorn at mani. Magulo na ito, ha. Aantayin natin kung ano magiging sagot ni Digong sa nangyayari kay Baste. Pero sa tingin ko dati malabo pero parang nasa nakikita ko ngayon almost 70% na matatapos tong political career nitong mga Duterte na to. Let us tingnan natin, mga friend. Magandang gabi po. Good night.